Good morning everyone or good afternoon or kung anong oras mo man to napapanood. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon ngayon? Pwede po kayong mag-heart dyan. And please do me a favor right now. Pwede mo nang i-share itong ating live na service ngayon at naniniwala ako that God can use you para ang ibang tao din ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Nasa ang sitwasyon ka man ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, hayaan mo pa rin na magamit ka ng Panginoon. Amen po. So I just want to welcome everyone sa ating pong series for this month of March entitled Under Construction. Ang ganda po ng series natin. Nung nakaraan po na preaching natin, no, grabe, pinakita talaga doon ng Panginoon kung paano pa siya, ano pa yung kakayahan niya na tayo ay baguhin. Isa yun sa pinakamagandang character ng Panginoon. Hindi niya agad-agad tinatapos ang lahat. Lalo na kung meron pa naman talaga siyang nakikita na pagbabago. Kaya din naman, I encourage everyone na sa oras na ito, kung sino man yung naiisip mo, alam mo, kailangan niya tong, tong preaching na ito ng under construction, kailangan niyang mabago, mga ganon. Kung sino man dito, yung ganyan yung pakiramdam ngayon, una sa lahat, kaya ikaw ang nandito, ikaw yung kailangan makapakinig nito. Pangalawa, wag nating tuldukan ang hindi pa tinutuldukan ng Panginoon because we believe that God is still in the process of developing character sa ating mga buhay and He wants us to be part of that process. Lagi nga nating naririnig at sinasabi that God is always willing to change us, but the question is, are you also willing? Kasi naniniwala tayo na ang Panginoon pwede pa tayong baguhin, kaya lang merong divine intervention ang Panginoon, pero meron ding human responsibility na tinatawag. Pagdating sa pagbabago, hindi po pwedeng wala kang gagawin. Hindi po pwede na hindi ka susunod. Ganyan. Okay? Hindi po pwede na, alam mo yon, hindi po pwedeng wala kang pagsunod na gagawin sa flow ng Panginoon. So, nandun po tayo sa series na ito. And this is something that I personally love, no, pagdating sa Christian life. Kasi pinapakita ng Panginoon na even the worst person na kilala natin ay pwede pa talagang mabago ng Panginoon. And maybe right now you're watching and you felt like, Pastora, Doc, ako yung pinaka-worst person, but I want to tell you, God is very much willing to change you. God is very much willing to reconstruct you kung kinakailangan man. Alright? Kasi dumarating talaga ang panahon na tayo ay para bang nade-deform. Okay? Nakakita ka na ba ng deformed na shape o kaya naman deformed na mukha or kaya naman deformed na, di ba pag may mga aksidente, no? Tapos inaayos na lang. No? Kailangan talaga yon. Kailangan maayos para maging useful ulit. Yung isang bagay, yung isang sasakyan na na-deform, no? Marami tayong mga nakikita niyan, lalo na kapag nababangga, nasisira, di ba? Kailangan maayos para magamit ulit. So same thing with our lives. Ang buhay po natin, nung tayo ay nalayo sa Panginoon, na-deform eh. Alam mo yon, mali yung mindset natin, hindi tama yung puso natin, pero kailangan natin na ma-reform. And I wanna tell you this, marami kasi ako naririnig na, alam mo, tsaka na lang ako kalalapit kay Lord pag ayos na ako. Sad thing is, you cannot fix yourself. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo at hindi mo kayang baguhin ang sarili mo because only your Creator can do that. Tanging ang Panginoon natin, tanging ang Diyos natin, ang manlilikha natin, ang may kayang gumawa nito. Hindi ba? I mean, okay naman, halimbawa, masira yung cellphone mo. Okay naman yan na minsan inilalagay mo or like, inaalaw mo yung ibang tao na mag-fix niyan. Pero, mas kampante ka at alam mo mas maaayos kung binigay mo siya dun sa mismong creator or sa mismong gumawa ng cellphone na yan. So, same thing with our lives. Napaka-importante na tama yung pinupuntahan natin if we want to change something in our lives. Kapag gusto mong mabago yung mindset mo, gusto mong mabago yung character mo, yung behavior mo, napaka-importante po na tayo ay lumalapit sa ating pong creator kasi siya yung nakakilala higit sa'yo at higit sa kung sino pa man. Maybe you're here right now, nanonood ka at sinasabi mo, alam mo pa, Sarah, I don't think like may nakakakilala talaga or may nakakaalam ng aking sitwasyon. I wanna tell you, maybe sige, oo, yung parents mo ay limited, yung mga tao sa paligid mo, they are limited, but I wanna tell you, God knows you very, very well. Alam niya, even yung pinaka-detalye ng kabuuan ng ikaw, okay, yung pinaka
maliliit na parte na hindi na nakikita ng mga tao, yung pinakamalalalim na secrets na meron ka, alam na alam ng Panginoon yan, kilalang kilala ka niya. We cannot hide anything from the Lord. Kaya naman, tama lang na tayo ay lumapit sa Panginoon. Why? Kasi dahil alam niya ang lahat, alam niya rin kung paano tayo aayusin. Sino po dito masaya ngayon that malinaw sa Kanya, Lord, kaya mo pa akong ayusin. Kaya mo pang ayusin yung sitwasyon ko, yung sarili ko. Amen po? So tayo ngayon ay lalapit at lahat tayo ay makikinig, no? Lahat tayo ay magpapa-under lang sa grace ng Panginoon because only by God's grace na tayo ay maaayos niya talaga, no? Kung tayo lang parang I don't know, kung sa sarili ko lang talaga, hindi ko alam, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na alam mo yun, na naaayos ko yung sarili ko kasi lahat ng gagawin ng tao apart sa ways ng Panginoon will only magpapasira lang sa Kanya. Kasi nga, hindi alam ng tao, hindi mo naman totally kilala yung sarili mo, higit sa pagkakakilala sa iyo ng Panginoon. So I want to also welcome everyone sa ating second installment sa araw na ito, alright, dito sa ating series Under Construction. At sabi ko nga kanina, kagaya ng mga na-deform na bagay, tayo din as a person, may mga deform pa sa atin. Sino po dito, pwede kang magsabi ng amen kapag malinaw sa'yo, meron pang kailangang ayusin si Lord sa'yo, okay? Kapag malinaw sa'yo na hindi ka pa perfect, type mo dyan, amen. I'm not yet perfect, amen. Alright, nag-a-agree ka na may aayusin pa sa atin ng Panginoon. You know, when you say the word reform, yung binanggit ko po kanina, ano po bang ibig sabihin nun? It means to improve something by removing faults. To improve something by removing faults. So pag sinabi mong nire-reform or reformation or reform na word, ibig sabihin nito, yung isang bagay ay hindi ayos, okay, at i-improve ito saan? Sa pamamagitan daw ng pag-aalis ng mga bagay na hindi maganda sa kanya or yung mga sira sa kanya. It also means to get rid of unacceptable habits. When you say the word reform, it means to get rid, alisin. Alin daw? Yung mga unacceptable habits. Maybe some of you know to yourself, January ng taong ito, di ba? Goal tayo, life planning, alright? Ikaw, maybe you've done your, New Year's resolution at nakita mo, ang dami ko pang habit na hindi ako okay. Ang daming habit ko na hindi ko na dapat ginagawa. Okay? For example, habit mo ang wag matulog, palaging gising. So, hindi maganda yon. O kaya naman, habit mo na laging nagpapalipas ng gutom. O kaya naman, habit mo yung, nail biting, hair eating. Hindi ko alam alam mo yon? Pero maraming tao, ganyan iba-iba yung habit natin. And you know to yourself na, Lord, this is not good. Pwede akong magkasakit dito, pwedeng hindi maganda yung maging kalabasan nito sa sarili ko. Alright, maybe habit mo overthinking. Sino dito habit mo yan? Okay, maraming habit yan. Overthinking, o kaya naman, pagiging paranoid, di ba? Nagiging habit na natin yan, yung anlit-lit na bagay. Nagkaroon ka lang ng bump sa mukha mo, akala mo, kung ano nang bagay yan, di ba? Kung ano, masisira na yung mukha mo. So minsan talaga may mga ganun tayong habit. Pero buti na lang, no? Pag sinabi mo yung word na reform, it means to get rid of unacceptable habits. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, paano ba natin ma-experience itong reformation na ito? Paano ba ma-experience natin yung ma-improve tayo, yung maalis yung mga faults sa atin, yung maalis yung mga unacceptable habits sa atin? If you have your Bible with you, I want you to open it in the book of John, chapter 21, verses 1 to 19. Alright? And let me just give you a background of this. Ang background po nito ay si Jesus Christ po ay naipako na sa cross. He rose again after 3 days. And before po siya mag-ascend, after the resurrection, siya po ay pumunta muna, okay, sa kanyang mga disciples. Siguro para paalalahanan, para ibigay ang kanyang last will and testament bago man siya mag-ascend, no? So, ito po yung, but before that, nung panahon po na nililitis si Jesus, alam natin na ang mga disciples ay nagkawatak-watak.
Okay? May mga bumalik sa kanilang dating buhay, may mga nagtago. Sila Peter nung panahon na ito ay bumalik sa pangingisda kasama ng mga kapwa niya mangingisda. Alright? And makikita natin na para bagang they just want to stay that way. Pero iba kasi yung pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Iba kasi yung plano sa kanila ng Panginoon. And sometimes we are like that. Sometimes gusto mo na lang magstay sa ganyang kalagayan ng buhay mo, but God is telling you, nak, I did not design you for that. Hindi kita dinesign para sa ganyang sitwasyon lamang. Gusto ko ma-experience mo ang promised land. Gusto ko ma-experience mo yung magagandang plano ko sa iyo. So ito na. Alright? Ito na. Panahon na kung saan nangingisda na lang ulit sila Peter, kasi nga, pakiramdam nila, iniwan na sila ng kanilang leader na si Jesus. So dating ng chapter 21 ng book of John, verses 1 right to 7, yun lang po muna yung babasahin natin. Sabi dito, later Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Okay, so ang nagkakwento na nito ay si John. Alright po, isa sa mga, John the Beloved, isa sa mga disciples ni Jesus. Several of the disciples were there. Sino-sino daw yon? Simon Peter, Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, si James and John, and two other disciples. Okay? So, pinangalanan niya yung mga disciples na nandoon, kasama ni Peter na nangingisda. Bakit nga ba kasama ni Peter ito nangingisda? Kung mapapansin niyo po sa grupo na mga disciples ni Jesus, karamihan doon ay mangingisda. Paano ba nangyari yon? Kasi kung maalala niyo, kung babalikan natin, nung si Peter ay tinawag ng Panginoon, yun yung panahon na kung saan siya ay nangingisda with mga kamangingisda niya. Okay? Mga kapwa niya mangingisda. And dito makikita natin na sumama din yung iba. Kaya naging disciple din sila ng Panginoon. So karamihan sa kanila talaga mangingisda. Pero ang bagay kasi na meron si Peter, influential talaga to. Kaya nga sabi nila nung nag-ascend na si Jesus Christ, si Peter yung tila baga, hindi siya naging Diyos ha, pero si Peter yung tila baga naging leader of the band. Alright. Kasi napaka-influential niya. Imagine, 3,000 people ang na-save sa unang preaching niya. So, grabe yung influence dito. So, nung nag-decide si Peter, mangingisda na lang ako ulit. O, di balik ulit di yung mga kasama niya. Sama na kami sa'yo. So, sabi ni Peter in verse 3, Simon Peter said, I'm going to fish. Tapos sabi ng mga disciples, we'll come too. They said, so they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, na madaling araw na, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, fellows, have you caught any fish? No, they replied. Then he said, throw out your net on the right side of the boat and you'll get some. So they did, and they couldn't haul into the net because there were so many fish in it. In verse 7, sabi doon, then the disciples Jesus loved said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, tinanggal niya kasi yon, jumped into the water and headed to shore. So dito makikita natin na may na-recognize sila. They are about to begin their life again without Jesus, pero hindi yun hinayaan ng Panginoon. And I want to speak to someone right now who's watching. Gusto kong kausapin ka ngayon that if you think na okay ka na dyan ka na magsisettle, it is better for you to understand the Word of God today dahil naniniwala ako that there is much more for you. There is more in life. And there is more when Jesus is in our lives. So join me in our message entitled The Trinity of Reformation. Ano pa yung tatlong bagay na dapat meron tayo or wala tayo, okay, or dapat mangyari sa atin
na reformation para ma-experience natin yung pagbabago, yung pag-construct or pagre-reconstruct ng Panginoon sa atin. If you're excited right now, you can type, I'm excited, I am willing, I am open, okay? Kung paano mo gustong i-open yung sarili mo ngayon sa Panginoon, kung nasaan ka man ngayon, no? Just find a place na kung saan makakapakinig ka talaga ng mas malinaw dito sa salita ng Panginoon, because I don't want you to miss anything from this word from the Lord. All right? So the Trinity of Reformation, how to experience Reformation. Paano ba natin may experience itong Reformation na ito? So bigyan ko lang po kayo ng, kanina nga sabi ko, yung context nito is binalikan sila ni Jesus. Now sabi dito in verse 4, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Hindi daw nila na-realize. Sabi sa Christian Standard Bible, when daybreak came, Jesus stood on the shore, but the disciples didn't know it was Jesus. Hindi daw nalaman ng mga disciples na siya ay ang kanilang leader. So dito makikita natin, unang ginawa ng Panginoon na reformation sa kanila is number 1, reform your head. Reform your head. Meron kasing na hindi na maalala. Meron kasing nakalimutan. Meron kasing hindi na ma-recognize. The disciples did not realize that it was Jesus. So pagdating ng reformation ng ating isipan, pag may gusto kang mabago sa iyong isipan, number 1, get rid of ignorance. Pag may gusto kang ma-reform sa iyong isipan, number 1, you have to get rid of ignorance. Sabi dito, but the disciples did not realize that it was Jesus. The disciples didn't know it was Jesus. Now, paano yun nangyari, Pastora? Ang tagal nilang kasama si Jesus. I mean, di ba? Pero na lang kung nagka-amnesia silang lahat. Pero definitely hindi naman. Yung isang tao nga lang na nakasama mo ng isang araw, marirecognize mo siya eh. Ito pa kaya, nakasama nila for the longest time. I don't know, like 3 years nilang kasama si Jesus? Ikaw, 1 year pa lang sigurong kasama mo yung kaibigan mo or kaya yung mahal mo sa buhay, di ba? Parang alam mo na yung lakad niya, yung kilos niya. So, parang imposible na hindi naman nila nakilala si Jesus. Now, 2 possible reasons kung bakit parang hindi nila na-recognize talaga itong si Jesus. Number 1, maybe because of His resurrected body. Maybe this time, kasi nga si Jesus ay nag-resurrect na and He's about to ascend na. Pag-resurrect, yun yung from kamatayan niya, nabuhay siya ulit. Pag sinabi mong ascend, okay, ito yung pag-akyat niya na sa heaven, pero hindi pa siya umaakyat sa context po na ito. Okay? Ngayon, maaaring siya ay nasa resurrected body na. At kapag ikaw ay nasa resurrected body na, you cannot really recognize. Hindi po kagaya yan ng physical body natin. Pastora, anong itsura ng resurrected body natin? Hindi ko pa po alam. Bakit? Kasi we can only have that when we are in heaven. So wag mo munang pangunahan, hayaan mo na muna. Okay, hayaan na natin ng Panginoon. So that could be the reason. Maybe si Jesus Christ ay nasa resurrected body na. Pangalawa, maybe because they are already far from God. Kaya siguro hindi na rin na-recognize si Jesus Christ because they are already far from the Lord. Listen to this very carefully. Ang pagtalikod o paglayo sa Diyos ay magdudulot ng spiritual amnesia. Ang pagtalikod mo, ang pag-alis mo, ang pag-ayaw mo kay Lord ay pwedeng magdulot sa'yo na hindi mo na ma-recognize kung ano ba ang kilos ng Panginoon sa hindi. At maraming tao yung na-experience yan. Para bagang spiritual amnesia na talaga yung nangyari sa kanila. And tatandaan natin that in the age of information, ignorance is a choice. If you want to be informed again, kung gusto mong mabalik yung mga information na yan, ignorance is a choice. Choice mo naman talaga eh kung, di ba? Kung kakalimutan mo o hindi. So get rid of ignorance for you to have a reformed head or reformed mind.
Bakit po kailangan yon? Because ignorance is costly. I mean, sige nga, sino sa inyo, sige, taas ka na lang ng kamay dyan, o kaya naman, maglagay ka na lang ng emoticon na nakataas ang kamay. Sino sa inyo, ilang beses ka nagbayad ng mahal kasi hindi mo alam? Ay, hindi ko po alam na bawal tumawid, o nag-fine ka tuloy. Ay, hindi ko po alam na hindi pala to libre, o di nagbayad ka tuloy. 'Di ba? Ilang beses ka nag-fine kasi hindi mo alam. Ay, hindi ko po alam na, naalala ko nung unang-una na magpaparegister ako ng sasakyan, kasi di ba pag nakakuha ka ng sasakyan, yung first 3 years mo, registered na yan. So yung mga susunod, hindi na yan register, ikaw na yung magpaparegister dito po sa Pilipinas, no? Hindi ko po alam sa ibang bansa kung ganun din. So nung ika-4th ko na, alright, alam ko naman, like, dapat magpa-register na ako kasi tapos na nga yung free. Pero, hindi ko alam na meron palang fine kapag ikaw ay na-late. Meron palang fine kapag hindi doon sa exact day na dapat ay magpa-register ka ng kotse mo ulit. Hindi ko alam. So, ayun, bayad ka tuloy. Nagbayad tuloy ako. Nagbayad ako ng parang fine niya, yung dahil na-late nga po yung registration. Di ba? Dahil lang hindi mo alam, magbabayad ka. Ignorance is costly. Ignorance is costly. Hindi mo alam na dapat pala hindi kinakain yun, nakain mo, magbabayad ka ngayon sa ospital. Ignorance is costly. Kaya naman, you have to get rid of ignorance. At uulitin ko po, ang paglayo natin sa Panginoon, ang pagtalikod natin sa Panginoon, pwedeng mag-create yan ng spiritual amnesia sa atin. Pwedeng maging ignorant na tayo sa kilos ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang layo-layo mo na sa Panginoon, pwedeng maging dahilan niya na hindi mo na makilala yung kilos ng Panginoon sa iyong buhay. So get rid of ignorance if you want to have a reformed mind or reformed head. Also, pagdating sa reform your head, pangalawang bagay na dapat nating maunawaan is, una, get rid of your ignorance. Pangalawa, get to know the Lord. Pagdating ng verse 7, sabi, then the disciples Jesus loved said to Peter, it is the Lord. It is the Lord. Tapos anong sabi po doon? When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, jumped into the water, and headed to shore. Alam niyo po, napansin ko lang, and this is the truth, may naitutulong pa rin talaga ang ibang tao para makapanumbalik tayo sa Diyos. Amen po. Who among you here, kaya nakabalik ka sa Panginoon, ay dahil may taong ginamit ang Panginoon para makabalik ka? Kasi kung tayo lang, mapapangunahan tayo ng hiya, mapapangunahan tayo ng takot, baka kung anong sabihin nila sa church, baka anong sabihin ng kapwa ko believer. Pero may mga taong gagamitin ng Panginoon na kung saan marirecognize ng taong ito na it was Jesus who's working. Buti na lang na-recognize si Jesus, na isang disciple niya, na ang pangalan ay John the Beloved. Kaya yung tao na ginamit ng Panginoon para makapanumbalik ka sa Panginoon, that could be your John the Beloved. Yan. Pwede mo itag mo siya ngayon, sabi mo sa kanya, friend, thank you. Maybe meron dito, sinendan ka niya kasi ng link ng service na ito, o kaya talagang, alam mo yung intentional na ikaw talaga ay pinuntahan niya, shineran niya, para magkaroon ng reformation ng ating mga isipan, para magkaroon ng reformation ng ating mga sarili. Napaka-importante, if you get rid of ignorance, dapat you get to know the Lord. Ito yung lagi namin sinasabi pagdating sa counseling, pagdating sa pag nagpapayo po kami, no? Kapag meron kang inaalis sa sarili mo na mali, dapat nilalagyan mo yung sarili mo ng tama. Pag may inaalis kang mali sa sarili mo, sa habit mo, dapat naglalagay ka naman ng mga tamang habit. Bakit po? Kasi kung inalis mo lang yung mali, pero wala kang nilagay na tama, empty ka. And there is a possibility for you na bumalik sa dati mong habit.
Kasi nga, wala ka naman dinagdag na tamang habit. So if you get rid of ignorance, tama yon. You get rid of ignorance kasi nga ignorance is costly. Pero, kung inalis mo yung ignorance, then dapat may gagawin tayo. Get to know the Lord. Kailangan malinaw sa atin na kilalanin natin ang Panginoon. Pagdating ng verse 10 and 11, sabi po dito, Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." Simon Peter climbed aboard and dragged the net shore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask, "Who are you?" Why? Kasi pagdating ng verse 12, sabi doon, they knew it was the Lord. Uy, kala ko kanina, verse 4, they didn't know. The disciples didn't know it was Jesus. Pagdating ng verse 12, they knew it was the Lord. Why? Because someone recognizes that it was the Lord. Sabi po sa verse 7, the disciple Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." You know, same situation. Noong unang tinawag ni Lord si Peter at ang ibang mga disciples, di ba ganun na ganun? The first time na sila ay pina-follow ng Panginoon, ganun na ganun. Wala silang nahuli. Sabi ni Peter, "We work all night, but we haven't caught any fish." Tapos sabi sa kanilang ng Panginoon, "Lay down your nets." Tapos sabi ni Peter, sabi niya, "But because you said so, I will lay down my net." Pagdating dito sa verse natin, tapos na yon, 3 years na ang nakalipas, pero ang Panginoon ay ginawa ulit. "Have you caught any fish?" Sabi nila, "No." Tapos sabi ng Panginoon, then, "Lay down your nets again on the right side of the boat and you'll get more." So para bang may ginagawa ang Panginoon dito, no? Tinutulungan niya din yung mga disciples niya na ma-recognize that it was Him. I always believe that if it is from the Lord, there's always a confirmation. Lagi mong tatandaan, kapag yan galing kay Lord, gagamit siya ng mga tao to confirm that it is from Him. Kaya kung wala pang confirmation, mag-pray ka lang. Kasi baka ikaw lang yan. Baka nararamdaman mo lang. Pero gagamit ang Panginoon ng ibang tao para i-confirm na tama yung desisyon mo, tama yung gagawin mo. Same situation ginamit dito ng Panginoon. Sa makatuwid, gumawa si Lord ng paraan para mapanumbalik yung alaala nila sa unang encounter at pagkakatawag ni Jesus sa kanila. Again, indeed, innocence is costly. Ang kamangmangan ay nakamamatay. Hala, hindi ko alam, bawal pala tumawid. Railroad yun. O, edi patay. Diba? Hindi ko po alam, bawal tumawid. Ang laki-laki na, oh. Dati nga, alam mo, natutuwa ako sa mga signage dito sa EDSA, ganyan. Dati ang nakalagay lang, bawal tumawid, nakamamatay. Ngayon, ang nakalagay na, bawal tumawid, may namatay na. Kasi ibang tao, tumatawid pa rin. Parang ayaw maniwala. O, di may nakalagay na, bawal tumawid, may namatay na. Hindi ko na lang talaga alam kung, alam mo yun, kung susunod ka pa talaga o hindi eh. But totoo, marami mga ganyan na hit and run or nabangga. Kasi, maybe, yung iba sinadya siguro, but yung iba, dahil sa kamangmangan, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam, bawal palang tumawid sa Commonwealth, sa kasada ng Commonwealth. Kaya nga naglagay sila ng mga footbridge, di ba? Or kaya ng mga pedestrian lanes, okay? Alam niyo po yung mga signs na yan. Tayo mga tao, mahilig naman tayo humingi ng signs kay Lord, pero pag nandiyan na yung mga signs, ayaw mong pansinin. Yung mga signs na yan, di yan nilagay para wala lang, okay? Kasi nga, ignorance is costly. Ito'y nakamamatay. Sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed from lack of knowledge." Imagine, sisirain ka ng
pagkawala ng kaalaman mo. That is why it is so important. Yung ibang tao naman parang ang dami-daming alam pero mali naman. 'Di ba? Dami ko napapanood na ganyan ngayon eh. Parang dami-dami nilang alam patungkol sa Diyos, pero mali naman yung kanilang pagkakaalam patungkol sa Panginoon. Kaya nga, ignorance is costly. That's why you have to know the Lord. Wag lang basahin mo siya. Wag lang pakinggan mo yung pinipreach patungkol sa Kanya. Anong gagawin mo daw? Kilalanin mo siya. Dapat makilala mo siya. Iba kasi yung binasa mo yung sinulat ng author at iba yung na-meet mo talaga yung author. Iba yung na-experience mo sa sinulat ng author at iba din yung na-experience mo mismo yung sumulat ng libro, especially ng Bible. Iba talaga yun. Alright po? So, innocence also may lead to earthly destruction, eternal damnation. Buti lang sana kung ang ignorance ay sisirain lang yung, sabihin natin, physical body mo eh. Pero mahirap na nga yun eh, di ba? Pero ang masakit dito, because of ignorance, it can also destroy yung eternal destination mo eh. Na sana ay maganda. It can lead you to eternal damnation. That's why reformation is very important. Tandaan natin that reformation begins with the mind. Romans chapter 12, verse 2. Ano daw? Sabi doon, but do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag may gusto kang mabago sa buhay mo, it will always start with the mind. It will always start sa mindset na meron ka. Mindset ba? Mindset. Ganon. So get rid of ignorance and get to know the Lord. Don't worry. Why? Because He is more than willing. God is more than willing na magpakilala sa iyo ulit. Sino po dito sa sitwasyon mo, kilala mo naman na si Lord, pero si Lord, He's always like reintroducing Himself. Right? Yung para bagang sa sitwasyon na to, alam mo naman na may Diyos, kilala mo naman si Lord, pero sa sitwasyon mo, parang nire-reintroduce ni God yung sarili niya, nak, ito ko. I can provide for you. I can make a way for you. I can give you an exit. Kaya nga, He is the God of Exodus eh. I can put you to your promised land. I have good plans for you. Yun ang Panginoon eh. And He will always do that. He's very much willing. Pagdating na, paano po nasabi very much willing ang Panginoon? Tingnan niyo po, verse 13. Then Jesus served them the bread and fish. Imagine, kaway-kaway sa mga leader mo na napagluto ka na napakain ka na ng breakfast. Kaya walang masama na ginagawa natin to. Ginawa nga ni Jesus sa mga disciples niya eh. Pinakain. Napansin ko lang pagdating kay Jesus Christ, kapag meron siya mga importanteng i-deal sa mga disciples niya, pinapakain niya muna. Alam mo, maganda yan. Para hindi sumasama agad yung loob ng disciple mo sa'yo. Pakainin mo muna. Bigyan mo ng tinapay. Tsaka isda. Lutuin niyang isda. Okay. So Jesus served them the bread and the fish. Sabi po sa verse 12, this was the third time Jesus had appeared to His disciples. Imagine, third time na, pero nung mga first part, hindi pa rin nila na-recognize si Jesus Christ dito sa sa pangyayaring ito. Ika-third time na pala siyang nag-appear. Kaya alam mo, minsan, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, siguro nagsawa ka na sa akin. No. Because He is more than willing na makilala mo siya. And I want to tell you this, He will do everything. As in like everything for you to know Him. So number 1, reform your head. Pangalawa, in verses 15 to 17 as well. Pinakita dito ng Panginoon, sinabi dito, after breakfast, Jesus asked His disciple, or Jesus asked Peter,
Ito na yung yung favorite ng iba. Do you love me? Do you love me? Ganon, okay? After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. The third time he asked, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Si Peter influential to, pero maniwala ka, emotional din to. Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Sabi ni Jesus Christ, then feed my sheep. Second, na reformation. Una, reform your head. Pangalawa, reform your heart. Reform your heart. Sabihin nyo nga po dyan sa comment section, heart. Alright? O kaya maglagay ka ng emoticon na heart. O kaya mag-heart ka na lang. Alright po? Reform your heart. Pangalawang dinil ni Lord kay Peter ay ang kanyang puso. Primarily, alright, hindi yung literal na puso, but primarily, his love for the Lord. And marami mga Bible scholars, at ito na nga ang tanong ng iba, dapat pa bang bigyan ng paliwanag or meaning, yung different variation ng love na ginamit dito? Lalo na kapag ikaw ay addict sa mga Greek words, okay? Sa mga original texts. Kasi marami nagsasabi that ang Panginoong Jesus, nung sinabi niya yung do you love me, yung word na love na ginamit niya doon ay agapao in Greek. Pero nung nag-reply daw si Peter, ang sagot niya na love ay phileo, which is love for a friend. Yung term daw ni Jesus, sacrificial love. Pero yung kay Peter, love for a friend. But the third time, Jesus uses phileo. Nung pangatlo na daw, di ba, do you love me, do you love me, do you love me? The third time na tinanong siya ng Panginoon, ang ginamit na daw niya ay phileo. And Peter replied again in phileo, which is as friends, no? So based sa argument ng ibang mga tao, yung pagmamahal daw ni Peter kay Lord ay hindi talaga makaabot, okay, doon sa klase ng pagmamahal na gusto ng Panginoon. Kaya ang Panginoon na lang ang bumaba, He lowered the word daw, okay, para mag-meet sila. But the problem is, ito. Okay, siguro may point sila doon, pero the problem is, sometimes, the two words are used synonymously. Yung word na love, which is agapao, and word na phileo, word na love, which is phileo, ay nagamit sa iba't ibang sulat pa ni John na ginamit niya synonymously. Itong dalawang ito, John chapter 3:35, John chapter 5 verse 20, ang dami. Bakit po? Kasi tingnan natin kung ano bang klaseng author si John. Si John po, madalas gumagamit siya ng mga synonyms sa kanyang pagsusulat. Mga synonyms. Ibig sabihin, magkasing kahulugan na salita. Okay po? Yun ang style ng kanyang pagsusulat. So in our text, he uses two different words. For example, yung word na know. You know that I love you. You know that I love you. Yung word na know, tapos gumamit siya ng word na feed ng 2 beses at gumamit siya ng sheep na 2 beses. Okay? Now, ano po ang point? For these and many other reasons, marami mga Bible scholars, nakita nila yung practical difference sa pagkakagamit ni John ng 2 salita na ito. Practical lang. Gusto lang ipakita. May gusto lang i-point out si John. Okay? Pero hindi naman niya iniiba yung meaning. But, this is the point. Ayoko na tayo ay ma-entangle or maranggle dun sa mga words na ito at ma-miss natin yung point. Ano ba yung point ni John? Bakit niya sinulat yan, dala-dalawa na yan? Do you love me? Do you love me? You know I love you. Feed my lamb.
take care of my sheep. Bakit niya ba yan isinulat? Bakit ganyan? Because loving Jesus from the heart, ito yung main point ni John. Loving Jesus from the heart is the main thing to focus in your relationship with Him. Bakit? Kasi nga nawala sila ng relasyon nila kay Jesus eh. Bumalik nga sila sa dati nilang buhay ng pangingisda eh. At para ma-reform yung puso nila, kailangan ni Jesus Christ na makita ulit na umaayos yung puso ng mga taong ito na kung saan ay nafo-focus yung puso nila, hindi dun sa pangingisda, hindi dun sa kinabubuhay nila, kundi saan? Dun sa Jesus na kaya magbigay sa kanila ng isda. Dun sa Jesus na tumawag sa kanila. Kailangan ma-refocus yon ng Panginoon sa kanila. Kailangan ma-reform yun. And there are times in our life we were so preoccupied of so many things. I mean, I get it. Marami kang pangangailangan. Ang dami mong ginagawa. You're busy and all. But the main thing of this, pag makikita mo na nare-reform yung heart mo, when you are starting to put Jesus as the main thing, as the focus ng mga relationship mo, ng mga ginagawa mo. Ng una mong dahilan na yung passion mo, why you're doing things that you are doing right now is because you love Jesus. Because you love Jesus. Now, it simply means dalawang bagay pagdating sa reform your heart. Una, it simply means sure love. Sure love. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ano ba yung this doon? Sabi ng iba, more than the other disciples doon nakasama. Yung iba naman ang sabi, more than this. Ano yung this doon? Yung mga isda. Do you love me more than this? Parang ganito, kung yung mga isda yun, do you love me more than fish? Kasi doon bumalik si Peter. Tapos sumagot si Peter, yes, Lord. Peter replied, you know, I love you. Then feed my lambs. Jesus told him. Jesus repeated, verse 16, the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. Jesus said. Ano yung gustong i-point out ng Panginoon? Kailangan ni Jesus ng personal affirmation from Peter kung mahal pa niya siya. Why? The truth is, mahirap makisama sa isang taong hindi ka na mahal. Amen ba? Ang hirap samahan ang isang taong kinalimutan ka ng mahalin. May mga nagre-react dito. Bakit kaya? Hindi, joke lang. Diba? Bakit ka sasama sa kanya kung hindi ka na niya mahal? Baka suntukin ka niyan. Pagtatabuyan ka niyan. May ipapagawa siya kay Peter. So, importante muna makita niya. Mahal ba ako nito para susundin niya ako? Kasi, totoo lang, mahirap sumunod sa isang tao pag di mo siya mahal. Kung di mo siya nirirespeto, ikaw tinan mo, minsan nahihirapan kang sumunod sa mga magulang natin. Bakit? Pag minsan hindi natin trip yung gusto nilang ipagawa. Di ba? Or minsan, kung meron kang issue with your parents, hirap na hirap kang sumunod. Why? Kasi nga, nabablock ng issue mo yung pagmamahal mo. That's why here, kinailangan silang i-affirm ng Panginoon, do you love me? Tanong mo nga yan sa comment section, baka may sumagot. Yes, you know that I love you. Oh my God, nakakagulat. Sa online service, nagkatagpuan. Yes naman. Do you love me? It should be a sure love. Kaya pag tinanong ka ng Panginoon, anak, mahal mo ba ako? More than this? More than sa trabaho mo, more than sa career na meron ka, more than sa fame na meron ka, more than sa mga iniisip-isip mo, do you love me more than your family, more than your friends? Yun yung tanong ng Panginoon. Why? Because when it comes to reformation ng puso natin, kailangan magkaroon ng sure love sa Panginoon.
Kasi nga ulitin ko, mahirap samahan, pakisamahan, makisama sa isang tao na hindi ka na mahal. Isasamahan naman ni Lord si Peter eh. Diba? Ang sabi niya, Matthew 28, verse 20, and surely I am with you always to the very end of the age. Eh, paano niya sasabihin yun kung magno-no si Peter dito? O, iba na lang sasamahan ni Lord. Alam mo, ang kagandahan sa Panginoon, hindi niya tayo ginagawang robot. Na ako lang ang mahal mo. Ganito lang gawin mo, 1, 2, 3. Hindi. We always have a choice to love God or not to love God. Yes, He died for all of us. But we always have the choice kung kukunin ba natin yung gift ng kanyang ginawa sa cross or hindi. So dito, pinakita muna ng Panginoon, inassess muna, hinayaan niya makita ni Peter, mahal ko ba talaga si Lord? And I always say this, kung may nakikita ka pa na makakapantay kay Lord sa pagmamahal mo sa Kanya, or hihigit kay Lord sa pagmamahal mo sa Kanya, sorry, pero baka hindi mo pa totally mahal ang Panginoon. Because I always believe in my heart na kung totoo at tunay talaga and totally talaga mahal natin ang Panginoon, wala na yun kapantay sa iba. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi pwedeng pumantay sa ating mga magulang, although mahal natin ang ating mga magulang, pero higit na mas mahal dapat natin ang Panginoon. Although mahal natin ang ating mga anak, pero higit na mas mahal natin dapat si Lord. It should be a sure love. Ikaw ba, gugustuhin mong sumama sa isang tao na hindi sure kung mahal ka niya o hindi? Mahal mo ba ako? Di ko sure. Huh? 3 years na tayo magkasama, di ka pa rin sure? Ano ka ba naman? Type mo nga dyan, ano ka ba naman? It should be a sure love. Pangalawa, sabi sa verse 17, a third time he asked, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. Sabi ng iba, sino ba mong di masasaktan? Sino ba dito, mag-asawa kayo o mag-jowa kayo, no? Mag-boyfriend-girlfriend kayo, tapos tanong ka ng tanong sa kanya, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Ano yung nararamdaman nung kapartner mo, minsan? Nagda-doubt ka ba sa pagmamahal ko? Tanong ka ng tanong. Pero minsan, alam mo, kaya siya nagtatanong, hindi naman siya nagda-doubt siya. Minsan gusto niya lang marinig. Kasi baka hindi ka na madalas nag-I love you. So, hindi naman yun palaging dahil nagda-doubt. Pero ito na nga, sabi, Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Ay, para namang wala namang pinagkaiba yung Lord ah. Feed my lambs, take care of my sheep. Tapos pagdating dito, feed my sheep. Ganun ulit. You know, we notice that Peter was hurt that Jesus Christ asked the question a third time. Kaya ang sagot na niya ng Lord, alam mo naman lahat eh. Alam mo namang mahal kita eh. You know, sometimes our feelings have to be hurt. This is the reality. Sometimes our feelings have to be hurt so that our conscience can be cleared and our love confirmed. Minsan kailangan yung pain, yung masaktan ka, para maging malinaw yung konsensya mo, yung mga iniisip mo, at ma-confirm mo, mahal ko nga tong taong to. Bakit? Nasasaktan ka na eh. Affected ka na sa kanya. Kaya nga sa mga nandito, tapos sinabi mo, naka-move on ka na, pero affected ka pa, dapat wala nang ganon. Pag sinabi mo, naka-move on ka na, hindi ka na affected. Okay? Pero baka nasa process of moving on. Sige na nga. But ito na. Sometimes our feelings have to be hurt so that our conscience can be cleared and our love confirmed. Now, it is possible that by His repeated question, kaya inulit-ulit ni Jesus Christ, okay, ay para ma-remind si Peter nung mga panahon that he denied Jesus Christ 3 times. Possible yun. Diba? Nung si Jesus Christ ay hinuli at bago siya litisin, nakita ng mga tao, nakita ng mga sundalo si Peter, sabi niya, kasama ka niya, diba? Sabi niya, ay hindi. Yung sumunod, ay hindi ko siya kilala. Hindi po, hindi kami magkasama.
Sino dito kaibigan mo ganyan, na kapag pag may ginawang kalokohan o kaya nakakahiyang bagay, naku, hindi natin yung kasama, ganun. Dinideny mo kagad. Pero ito, mas masakit na denial. Yung sa kaibigan mo, alam mo naman, after nun, masaya pa rin naman. Pero ito, mas masakit na denial to eh. Kasi after this, hindi na pumunta si Peter o kinausap si Lord man lang para mag-sorry or something like that. So this is really a denial. Kaya naman, ginawa ng Panginoon 3 times din to affirm and to confirm that Peter really loves him. At ito din ay nakapag-prepare kay Peter sa kanyang task, sa kanyang magiging task. Reality, church, is that minsan kailangan natin masaktan muna para gumaling tayo. Nung nilagnat ka, hindi yun masarap na feeling. Pero doon mo nalaman na, ay, may infection pala. Kaya pinag-antibiotic ka, edi gumaling ka ng tama. Alam niyo po kasi, pag si Lord nagpapagaling, hindi siya nagpapagaling ng surface lang. Pag si Lord nagpapagaling, pagagalingin ka niya sa pinaka-reason kung bakit ka nagkasakit. So, Peter painfully knew his own sinfulness and failure. But he also knew that God's forgiveness and grace is always available. Kaya dito, okay, una, it should be a sure love. Pangalawa, it should be a cure love. Kailangan, pag nagmamahal, yung pagmamahal na binibigay mo ay magaling, maayos. Gusto mo ba minamahal ka ng isang taong hanggang ngayon nasasaktan pa din sa minahal niya dati? Ayaw mo naman ng ganun. Gusto mo ba minamahal ka ng tao pero hindi pa rin siya makamove on doon sa ginawa mo sa kanya? Ayaw naman niya ng ganun. Kaya dapat cure love. Why? Because a sure love and cure love have the power to reform your life. Tandaan po natin that love has the power to reform your life. Kaya kung sasabihin mo sa Panginoon, Lord, wag mo na akong mahalin. Sabihin sa'yo ni Lord, I can't. I cannot. Why? Kasi una, siya ay pagmamahal. At pangalawa, yung pagmamahal niya, it can reform our lives. Reformation is possible when love is available. Magiging posible yung reformation sa buhay natin. Yung pag-aalis ng mga pangit na habits, yung mga pag-aalis ng mga faults sa atin, it is possible when love is available. And good thing that we can always have love, we can always find love, we can always feel love when Jesus is in our lives. Kung nandito ang Panginoon sa ating buhay. So Jesus confronts him 3 times. And Peter had claimed his dedication was stronger than the rest. Jesus asked him if he still claims to love his Lord more than the rest. More than this, sabi niya. Do you love me more than this? More than dito sa mga disciples na to? Peter had claimed that he would never deny his Lord again. Di ba kahit naman tayo mga tao, we need that. We need that assurance that the person will not do it again, yung pain na kinos niya sa'yo. We need that. Although alam naman natin na mga, anong tawag dito, there is always, a possibility na magawa niya ulit, na magkamali siya ulit. Why? Kasi tao siya eh. Pero dito kasi, si Jesus ang kausap niya. Basang-basa ni Lord. Kung i-deny pa siya ni Peter o hindi. Kaya yung pagkakaklaim ni Peter, Lord, you know that I love you, basang-basa ni Lord. Alam ng Panginoon, hindi na ako i-deny nitong anak ko. Hindi na ako i-deny nitong disciple na to. So Jesus' loving confrontation of Peter is not about shaming. Hindi niya yun sinabi, grabe naman, no? Sabi siguro ng mga disciple, grabe naman si Jesus. Sa harap pa talaga natin, ginanto-ganto niya si Peter. No, it is not about shaming, but it is about reclaiming. Hindi niya gustong ipahiya si Peter. Nire-reclaim niya si Peter.
Nire-reform niya si Peter. Why? Because Peter will do something great in the history. At ganun ang Panginoon, maniwala ka. Pag sa Kanya ka, Kanya ka. And He will do everything to reclaim you. Yes, Peter has to face his failure. So Jesus asked him 3 times. Jesus also reaffirms Peter's call. Saan? Sa ministry, 3 times. Ang sabi niya ganon, nung sumasagot si Peter. Ano sabi ni Lord? Peter, do you love me more than this? Sagot ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. Sinabi niya ba, di nga. Nung nakaraan lang Hindi yun ang sinabi niya. Nung sinabi niya ni Peter na, yes, Lord, you know that I love you. Anong sagot niya? Feed my sheep. Take care. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Yun ang sagot ng Panginoon. Why? Because He is also reaffirming the ministry of Peter. And maybe someone here ay nanonood ngayon and you feel like you failed the Lord. You feel like hindi na siguro ako gagamitin ni Lord. You feel like, Lord, na-discourage kita, Lord, napahiya kita, Lord, nabahidan ko ang pangalan mo, siguro hindi mo na ako magagamit, siguro hindi mo na ako gagamitin, gagamit ka na lang ng iba. Don't despair. Why? Because He can and He will use you if you will be able to open your heart to Him again. He's very much willing to use you again. Ang importante lang, magkaroon ng reformation of your heart, ng ating mga puso. So reform your heart. Again, sure love, cured love. Last na. Verses 15 to 16, after breakfast, Jesus said or asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied, you know, I love you, then feed my lambs. Ito na yung sinasabi ko kanina. Binibigyan siya ng Panginoon ng utos. Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you, then take care of my sheep. Jesus said, a 3rd time, He asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a 3rd time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Ano sabi ni Lord? Jesus said, then feed my sheep. Pangatlong bagay, para ma-experience natin ang reformation. Una, reform your head. Pangalawa, reform your heart. Pangatlo, reform your hand. Malinaw po dito na ang pag-ibig ay may manifestation. You cannot say to a person, I love you, but at the same time, you're not doing anything for that person. Minsan nga, hindi mo nasasabi yung salitang I love you, pero dahil mahal mo siya, nagmamanifest yun sa mga ginagawa mo sa kanya. Nag-aalala ka, di ba? Pinag-pray mo siya. Ano pa? Nag-iisip ka kung paano siya papasayahin. Why? Because love has its manifestation. Ang pagmamahal lalo sa Panginoon. Ang pagmamahal sa Diyos ay pinatutunayan ng paglilingkod natin sa Kanya. That's why I encourage everyone right now who's watching, even if online ka, you can still serve the Lord. There's a lot of ministries po na nandito, na meron po tayo na pwede po sa online. Pwede ka mag-serve sa Panginoon. Just type ministry and someone from us will connect to you later after this service. Kasi bakit? Hindi pa pwedeng mahal mo si Lord pero ayaw mo maglingkod sa Kanya. Ulitin ko po, ang pag-ibig ay may manifestation. Kaya nung sinabi ni Peter, yes Lord, you know that I love you. Sabi ni Lord, then feed my lambs. Then take care of my sheep. Then feed my sheep. Kasi ang pagmamahal ay dapat merong nakikita. Dapat na ipapakita. Hindi ka lang dapat nagmamahal sa bibig. Dapat nagmamahal ka din sa mga actions mo. Sabi nga ng madalas natin naririnig, old saying, you can give without loving, but you cannot love without giving. You cannot even say to God, Lord, I love you, tapos walang giving. Hindi ka maglilingkod.
Kuripot ka kay Lord, hindi pa pwede yun. Now, how are we are going to serve the Lord? In this text, sabi ng Panginoon, feed my sheep, feed my lambs, take care of my sheep. It means more than just give them food. It is referring to the work of a shepherd. Hindi lang ito patungkol sa pagbibigay ng pagkain sa mga tupa. Ito'y patungkol sa pagiging pastol niya. Kaya nga nire-affirm ng Panginoon ang kanyang calling. So reform your hand. Pag gusto mo ma-experience yung reformation, gawa ka ulit ng mga bagay na para sa Diyos. Gawin mo ulit yung mga ginagawa mo dati para sa Panginoon. Reform your hand. Now, dalawang bagay pagdating dito. Una, sabi dito, feed. Dalawang beses binanggit po ni John dito yung word na feed. So number 1 is feeding, no? Jesus said, feed my lambs. Feed my sheep. Ano po ibig sabihin? They are called to nurture others. Care for the church. Feed believers and the lost with what? With spiritual food. Hindi to literal na magpakain lang kayo and there's nothing wrong with, anong tawag doon? Pagpapakain sa marami. Feeding program. There's nothing wrong with that. Feeding program, tapos mag-share ka ng gospel. There's nothing wrong with that. But, mamaya, yung second point. Una muna, kailangan na-feed sila. Yung sasabihin ko kasi, hindi lang dapat feeding, dapat may pag-aalaga din. It means nurturing others. Caring for the church. At makikita natin na sa mga sumunod na pangyayari sa buhay ni Peter, ganun nga yung ginawa niya. Kaya kung ikaw gusto mo ulit magpagamit sa Panginoon, then do the same thing. Allow yourself to be used by God to take care for the church. To what? To feed the lost and even the believers spiritual food. Kaya nga kahit online, meron tayong mga life groups. And you can have your own life groups. Pwede ka magtayo ng sarili mong life group. You can just message us kung paano ito and someone from us will mentor you to do that. Kasi importante ito. Importante yung kamay natin na dating nalayo sa Panginoon ay gumagawa na ulit for the Lord. Pangalawa, ito yung sabi ko kanina, there's nothing wrong in feeding program and then sharing the gospel. Kaya lang, kung pinauwi mo sila, na pagkatapos nilang ma-share yung gospel, yes, tumanggap sila sa Panginoon, pero pinauwi mo na lang sila na walang mag-aalaga sa kanila, that is not good. Para mo silang ipinanganak, tas iniwan, anong tawag doon? Abortion. Abandonment. And there's a lot of Christians are like that. Nag-share ng gospel and that's okay. Tama yon. Pero hindi naman inalagaan yung siniran. Kailangan may feeding, pero may sinabi din ng Panginoon take care of my sheep. So by feeding, tapos may caring. Jesus said, take care of my sheep. It means what? Protecting those in the church. And go out and seek the lost sheep. There are still out in the world. Now, starting this year, simulan mo mag-alaga ulit ng mga ipapaalaga sa iyo ni Lord. Simulan mo magpa-disciple at mag-disciple ulit ng mga souls. Ay, pastora kasi ganito pastora kasi ganyan. Alam mo kasi, Doc, ganito kasi. Tatandaan natin, if you will make yourself available, God will make you able. If you will just allow yourself na gamitin ng Panginoon, God will definitely empower you to do that. And I'm speaking to someone right now na parang tingin mo, hindi ko to kaya, hindi ko kaya. No, just make yourself available. Just say to God, Lord, I'm willing. Lord, here I am, send me. Kagaya ng sinabi ni Prophet Isaiah. And God will make you able. Ang pagdi-disciple, maniwala po kayo, ay nakakapagpatino at nakakapagpalago. That's why you have to reform your hand. Gawin mo ulit yung ginagawa mo for the Lord. O kung hindi mo man siya nagawa dati, gawin mo na siya ngayon. Mahirap kasi masustain ang panunumbalik at pag-aayos ng buhay pag walang paglilingkod. Mahirap yon.
Oo nga, bumalik ka nga sa Sunday service. Oo nga, bumalik ka nga sa pagde-devotion mo. Oo, okay naman yun. Pero mahirap yun kung yun lang yung gagawin mo at hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Why? Because your love must be followed by labor. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, dapat meron niyang kasamang paglilingkod sa Kanya. So reform your hand, starting today. Hayaan mo na gamitin ka ng Panginoon at makapaglingkod ka ulit sa Kanya. I don't know, maybe someone right now is watching and you know and you can hear right now that God is calling you and telling you, anak, I miss you so much. Serve me again. Serve me again. Namimiss na kita. Namimiss ko yung paglilingkod mo sa akin. Namimiss ko yung passion mo to do the ministry that I have given you. Serve Him again. Naalala ko po when I was first year college, my high school days was like, masaya naman. But I can really say that it was my darkest area ng buhay ko. Why? Because high school ko wala akong fellowship kay Lord eh. I know how to pray kasi I grew up in a Christian family, but I don't know how to read the Bible. I'm not a disciple, I don't give to God. Nagpipray lang ako kasi, exam, kailangan ko ng wisdom ni Lord, ganyan. But when I got into college, that's the time that God allowed me to know Him again. Naalala ko, isang Sunday, na pumunta ako sa dati po naming church, and the pastor was preaching. But to be honest, hindi ko totally naiintindihan yung preaching kasi during that time, may kumakausap sa akin. It wasn't my mom, although katabi ko siya. Akala ko siya yun, pero hindi pala. But I knew it was the Lord because the word was like, Dana, I miss you. Come back to me. At kahit yung pastor ay hindi nag-altar call na sino dito gustong i-receive si Christ as Lord and Savior, during the prayer ng pastor, I personally rededicated my life to God. At sabi ko sa Lord, gusto kong maglingkod ulit sa'yo. Kasi when I was a kid, naglilingkod na ako kay Lord by allowing Him to use my talent. Nagtatambourine ako, di ba? Shout out sa mga tambourine dancers dati. Nagtatambourine ako. Active ako sa Sunday school. But things happen. Just like you. Just like what you're experiencing maybe right now. Ang dami nangyari sa buhay mo na dati okay ka naman kay Lord. Like active ka talaga kay Lord. But things happen lang talaga. And you're hearing this message right now. And you're hearing my testimony right now. And maybe the same word na narinig ko from the Lord is the same word that He wants you to know and to hear right now. That He miss you and He wants to use you again. It doesn't matter kung gaano ka nalayo. It doesn't matter kung gaano ka nasira. Ano nagmamatter sa Panginoon ngayon is kung willing ka bang magpaayos at bumalik sa Kanya at maglingkod ulit sa Kanya. What are the Trinity of Reformation? Reformed head, reformed heart, and reformed hand. Again, Jesus' loving confrontation kay Peter isn't about shaming, but it's about reclaiming. Why? Bakit nire-reclaim niya si Peter? Verse 18. And this is where I'm gonna end. 18 and 19. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you're old, you will stretch your hands and someone else will dress you and lead you where you don't want to go. No, sinasabi ni Jesus Christ ito, sinasabi niya ito kay Peter, Jesus makes a poetic foreshadowing of crucifixion. Hindi crucifixion niya. Kasi during this time, tapos na. Tapos na yung crucifixion niya. Ni Jesus Christ, nung sinasabi niya to. So it is the crucifixion that Peter will experience. Jesus here referred to Peter's death. Sabi niya, nung bata ka, dinadamitan mo yung sarili mo ng kung ano yung gusto mo. You stretch out your hands and pumupunta kung saan na gusto mo. But this time, you will stretch out your hands and someone will dress you and someone will lead you into the place that you don't want to go.
And that is crucifixion. Nung naisulat po ito ni John, according to the Bible scholars, when John wrote this gospel, Peter was already dead. Patay na, nangyari na kay Peter yung sinabi ni Jesus Christ. Now, tradition says that he was crucified. Unlike Jesus Christ, nung nasa-crucify siya, di ba? Parang nakatayo siya. But tradition says that he was crucified upside down by Nero, by Emperor Nero in Rome 30 years after this writing. 30 years ago ang nakalipas after this writing. Now, it does mean na yung passion ni Peter, yung desire ni Peter to serve Jesus would define the rest of his life. Nung binalikan siya ni Jesus Christ, kaya siya binalikan ni Jesus Christ. Kaya siya ni-reclaim ni Jesus Christ. Kaya nagkaroon ng reformation kay Peter. Because after that, Peter gave his all to Jesus. Binigay niya na lahat. Hanggang sa pinakadulo ng buhay niya. He lived his life to the fullest, serving the Lord. Verse 19, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. What? Kamatayan na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? I want to tell you this. Don't just live your life. Live your life glorifying Jesus. And don't just allow yourself to die. Die and still glorify Jesus. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter will glorify God. Then he said to him, "Follow me." You know, those who suffer or naka-experience ng death, ng panahon nila, and even kahit sa panahon natin ngayon, na nagsuserve sa Panginoon, namatay sila na nagsuserve kay Lord. Yung kamatayan nila, yung buhay nila, nagbigay ng glory sa Panginoon. Peter lived 30 years with the prediction of his death hanging over him. Imagine, upside down. Si Peter ay namatay, kinrucify, na hindi kagaya kay Jesus. Bakit? Pabaliktad siya kinrucify. 30 years na alam niya na predict na kung paano siya mamamatay. Pero still, sa kamatayan niya, na-glorify niya ang Panginoon. You know, we can glorify God in our death as well as in our life. Believe me, Jesus will never lead you to hell. Di ka dadali ng Diyos sa impyerno. He will lead you to heaven. He will lead you. Si Peter, hindi natapos ang buhay niya sa crucifixion. Sa natapos ang buhay niya, glorification pa din. Jesus, I'm not saying na lahat tayo mako-crucify. Hindi yun. But all I'm saying is this. If you give your life to God, and you allow God to use you, you allow your love for the Lord to be manifested by what? By serving Him. I want to tell you this. Hanggang dulo ng buhay mo, yun yung binigay mo sa Panginoon, you can glorify God. And definitely, you will go to the right destination, which is heaven. Jesus will never lead you to destruction. He will always lead you to reformation. And maybe some of you here parang, feeling ko naman napapahiya ako, parang kapareho ko naman to, pahiya naman ako, ganyan. No, Jesus is not shaming you. Right now, kaya mo naalala yung mga nagawa mo kay Lord, yung pagtalikod mo sa Panginoon, yung mga paglayo mo. Kaya yung pinaalala sa iyo ng Panginoon, hindi para ipahiya ka. He is not shaming you. But right now, I want to tell you, He is reclaiming you. Kaya niya pinaalala para makita mo kung gaano ka nakalayo at para makita mo there is always a way to come back. And this is the right time for you to come back and say, Lord, you know that I love you. You know that I love you. Everything has been said and done for Peter. Tapos na.
nagawa ni Peter. The best. Pinalakpakan ng kalangitan ng ginawa ni Peter. It's your time. I don't know, maybe I'm talking to someone who could be the modern Peter of this generation. Hindi ko alam kung gaano ka-influential. Hindi ko alam kung gaano ka kayang gamitin ng Panginoon. And you don't know it yet until you see yourself serving the Lord to the fullest. Paano mangyayari yon? Give your life to God. Bigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Allow Him to use you again or to use you this time. Bigay mo sa Panginoon. I want us to close our eyes right now. Pwede bang pikit mo yung mga mata mo ngayon? And I want you to feel God at this moment. Ramdamin mo yung pagmamahal ng Diyos. Ramdamin mo yung pag-reclaim sa'yo ng Panginoon. I know in my heart na kahit nanonood ka online, you can hear God's word. You can hear God's voice. Anak, I miss you. Come back. I can use you again. I can fix you. If this is your heart's desire right now, before tayo manalangin, pakinggan mo yung puso mo. Pakinggan mo yung kaluluwa mo. That heart, that soul is longing for his or her master. Yang pusong yan, ang tinitibok pa rin si Lord. Yang kaluluwa na yan, ang isinisigaw pa rin si Lord. Maybe you've been through a lot at feeling mo napakalayo na talaga. You got hurt. You got disappointed. You've been discouraged. But I want to tell you, there's always a way for you to come back to the Lord. And this is the right time. Wherever you are, you can give your life. Or maybe someone here, just like me, you can rededicate your life to God. Allow God to be the Lord, to be the Savior of that life. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, pwede mo ulitin itong panalangin na ito. Repeat this prayer with me, but make it your personal prayer to God right now. I want to tell you this, Jesus is listening right now. Sabihin mo sa Panginoon, Lord Jesus, I come to you today. I know I'm a sinner. But I believe that you are my Lord and my Savior. Today, I accept you in my life. I know that what you did on the cross is enough to love me, cleanse me, forgive me. In Jesus' name I pray. Amen. If you prayed for that prayer for the first time, I just want to congratulate you. Because you've just entered the most wonderful relationship. Hindi ka pumasok sa isang relihiyon. In John 1:12 sinabi doon, sino man daw ang tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak po ay hindi isang relihiyon. Ito'y isang relasyon. So congratulations because you just entered the most wonderful, amazing relationship na pwede kang magkaroon sa iyong buhay. If you did that, just type Jesus and someone from us would like to talk to you para samahan ka sa journey na ito ng relationship mo sa Panginoon. And before I leave this platform, I just once again want to pray for you. Just want to minister to everyone na nakakapanood, nakikinig sa akin ngayon. If you think na yung mga pinagdaanan mo ang nagtuldok sa kakayahan ng Diyos na gamitin ka ulit, I want to tell you this. God will always have a way. Marami siyang paraan para ayusin ka, para angkinin ka,
at para gamitin ka ulit. In just a few seconds, ikaw at saka ang Panginoon. Sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Talk to your Master right now. Let Him know how much you love Him. Let Him know how much you want to serve Him. Hayaan mo sa oras na ito maramdaman, makita ng Panginoon na this time, there's no turning back. This time, sayong-sayo ko, Lord. This time, Lord, wala na pong pagtalikod. This time, Lord, I'm not gonna allow myself na ma-destroy ulit. This time, Lord, I will come to you and let you reconstruct me for your glory, God. Come on, it's just you and the Lord right now. Speak to God. Your Master is listening. Your Master is listening. Ang daming ginawa ng Panginoon na paraan para makabalik ka. Bakit? Kasi mahal ka niya. Kasi mahal ka niya. Binuksan ng Panginoon yung daanan, yung opportunity, yung doorway para makabalik ka. And Jesus, right now, hear our hearts. Hear our souls saying, Lord, we are yours. This time we are yours, God. Lord, sa'yo kami. Sayong-sayo kami, Lord. We will not allow ourselves to be used by this world. But we will allow you, God, to use us in this world. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbabalik ng anak mo, sa kagustuhan niya maglingkod ulit, Lord, I pray right now, anumang mga nasira, Panginoon, ay aayusin at inaayos mo po, Panginoon, sa oras na ito. Reformation of mind. Flow right now. Reformation of heart. Flow right now. Reformation of hand. Flow right now. In Jesus' name. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Oh God. Jesus. Someone's mind is being fixed right now. May inaayos sa puso mo si Lord. May inaalis na pangit na habit. Mga faults, mga mistakes. Inaalis niya yung pagkakastak mo sa failure. Inaalis niya yung mga issues mo. Dinidil niya, dinuduldukan niya para makabalik ka at makapaglingkod ulit sa Diyos na buhay. Yes, oh God. Yes, Lord. Once again, just say to the Lord, just say, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because you died, I'm rescued from my sin and shame. Because you love, I found my heart to love again. You've taken me, you set me free. Allow yourself to worship your God today. Allow yourself to worship your God today. Ibalik mo ang pagpupuri sa Diyos, sa iyong manlilikha, sa iyong Master. Allow yourself to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Oh God, oh God, oh God.
Jesus. It's all yours, God. It's all yours. Sa'yo lang, O Diyos. Wala na pong ibang aming paglilingkuran. Wala kaming ibang sasambahin. Wala kaming ibang mamahalin ng higit sa'yo. Higit sa'yo, Panginoon. Wala na po. Wala na po. May you hear our worship. May you hear our hearts. For the last time, can you sing this song to God? I'm taken out of misery. Because you died, I'm rescued from my sin. Because you love, I found my heart to love again. You've taken me and set me. Can you say it to God right now? Lord, you've taken me. Taken me, Yes. set me free. Yes. You've taken me. You set me free. Lord, we just want to glorify you. We praise you, God. Thank you for the reformation that we experienced today. Salamat, Lord. Kasi gumawa ka ng paraan to reclaim us today. To be honest, God, you can just leave us alone. You can live in heaven without us. But Lord, you don't want to do that because you love us so much. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo po na lahat kami dito, Panginoon, ay magbigay ng nararapat, Panginoon, na pagsamba at paglilingkod sa isang Diyos na kagaya mo. Marami pong salamat, O Diyos, dahil mabuti ka sa aming lahat. Ikaw pong aming sasambahin lagi. Ikaw pong lagi naming mamahalin higit sa lahat. Ikaw pong aming paglilingkuran. Lord, starting today, you are the focus of our hearts. We thank you, Lord. We honor you. We praise you, God. And if you may, for the last time, you can raise your hand right now. At sa pagtaas mo ng iyong kamay, I want you to believe that God has blessed you today to become a blessing. Hayaan mo na sa oras na ito, ikaw naman ang gamitin ng Panginoon para sa kanyang ubasan. Now, amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody can type and say, Amen and Amen. God bless everyone. Who I am because the